Viva la Virgen, kapayapaan mga kamanlalakbay. Muli tayong nagbabalik sa ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria. At kasama ko po muli dito si Father Franz. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Ayan, patuloy kaming bumabawi no, sa ating mga pagkukulang sa mga nakaraang mga episodes. No? At syempre, Father, nandito pa rin tayo sa ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria. Pagkikwentuhan pa rin natin ang ating pagdedebosyon, ang ating pagmamahal sa ating mahal na ina. At siyempre, babalik tayo, Father Franz, sa napakagandang dambana ng Birhen ng Fatima na Our Lady of Fatima sa Ordua, Caloocan. At kasama natin sa ating podcast muli ang kanilang masipag at batang-batang rektor at parish priest, si Reverend Father Aristeo M. De Leon or Father Aris. Viva la Virgen, Father Aris! Viva la Virgen sa inyo, kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Viva la Virgen, Father Nante. Viva la Virgen, Father Franz. At Viva la Virgen, Ate Estel. Viva la Virgen. Hello, Ate Estel. Thank you, Father. At Ate Estel, welcome po ulit dito sa ating podcast, itong ating second episode. Father Franz, magkwentuhan na tayo. Viva la Virgen, Father. Opo. Ito po, pag-usapan naman po natin ngayon ang inyong talagang dambana na, no? Paano po ba kayo naging isang dambana? Ano po yung kwento nito at paano nyo nakamit yung title na ito po ng inyong simbahan? Ayan. Alam po ninyo, Father Nante, Father Franz, at mga kamanlalakbay, bago po ako dumating dito, nasa isip na din ng mga tao na maging isang dambana ang Urduha, ang Our Lady of Fatima. Pero ito ay mas talagang nag-apoy noong tayo nag-celebrate ng 50th foundation anniversary. At doon nung pinaghahandaan natin yung 50 years, binalikan natin yung kasaysayan. Oo nga, alam po ba ninyo na sa Caloocan North, no? Ang daming simbahan dito sa Caloocan North. Pero mga kamanlalakbay, kami po ay Diocese of Novaliches po Hindi po kami Diocese ng Caloocan kasi kung minsan ang akala ng marami, Father Nante, Father Franz, ang akala ng iba, kami ay ang bishop po namin ay si ng bishop ng Caloocan na ngayon ay magiging Cardinal David. Pero ang aming pong obispo ay si Bishop Roby Gaa. Kasi po, itong aming lugar ng Caloocan North ay sakop po ng Diocese of Novaliches. Nung pinag-aaralan natin dito na unang-una wala pang sa buong Caloocan North, wala pa tayong shrine, wala pang dambana. Ang maraming dambana sa Quezon City, no? Pero sa Caloocan North wala pa. Ito yung una. Pangalawa, ito nga ang pinakamatanda, ang pinanggalingan ng lahat ng simbahan sa Caloocan North dito. Kaya at pangatlo, syempre 50 years talagang historical din yan. It's a milestone. At dahil din sa maraming mga milagro, doon na talagang pinaigting natin yung pagsasagawa na tayo ay yung pangarap nating maging dambana ay maging makatotohanan. At sa tulong po ng Reparado family, syempre si Ate Stella at si Kuya Leo at ang ating mga PPC, pastoral team, ni Monsignor Romy Ranyada, tumulong din po siya, ay naayos natin talaga yung mga documents, naayos natin yung mga papers na kailangan. Alam mo, Father Nante, no? Hindi pala madali kasi mahirap din mag-apply, no? Akala kasi ng iba parang sasabihin mo lang na gusto mo, okay na. Pero hindi po, dumaan din po kami sa butas ng karayom dahil kailangan, siyempre may proseso nga, di ba? From the, sinabi, sa curia, sa presbyteral, tapos pumasok sa clergy, kailangan yan, approve. Tapos, ang bishop at present ko, tapos ang bishop din ang nag-present. So, kailangan ng kaunting campaign, kailangan ng yung mga ganung mga bagay at hanggang sa tulong din ng sipag, tiyaga at panalangin. Siyempre, sa tulong ng Our Lady of Fatima. Sabi ko nga, pag gusto ng Our Lady of Fatima yan, talagang mangyayari. At nangyari nga, tayo ay naging in-approve yung pagiging dambana ng
Our Lady of Fatima dito po sa Orduha. Ang kauna-unahang simbahan, parokya dito sa Caloocan North, ang kauna-unahang dambana, no? Shrine dito po sa Caloocan North. Yan. Yun po yung proseso Amen, natin Father. talaga. Congratulations. Deserving naman talaga kasi golden anniversary pala yun, Father. Father, napakahalaga po sa dambana yung liturhiya, lalo na yung misa at confession. Pwede po bang kwento sa amin ilang misa po dyan at para naman yung mga tao, pag gusto nila magsimba dyan, makakapunta sila. Pati po yung confession, Father. Yan, sige po. Alam po ninyo, ang misa po natin dito kapag Monday, basta po, Monday to Sunday ang ating misa. No, ang Monday po natin ay 6:30 in the morning, may kasama doon anointing of the sick. Pag Monday, pag Tuesday naman, ang ating misa ay in honor of the ano po, yung dalawang bata, si Santa Jacinta at Santo Francisco Marto, yung Tuesday natin, devotion doon. Ang Wednesday natin, syempre, ang perpetual health. Ang Thursday natin, kay St. Joseph tayo pag Thursday. Pag Friday, syempre, ang Sacred Heart of Jesus. Ang mga misa natin ng Tuesday to Friday ay 6 p.m. Tapos po, pag Saturday naman, umaga at gabi, 6:30 in 6:15 in the morning at 6 p.m. At lahat ng iyon, alam ko naman ang maganda po dito, meron naman tayong mga guests, meron tayong mga kasamang mga pari, kapatid na pari dito. At ang swerte ko ngayon kasi meron akong dalawang kasamang pari dito. Kaya pwede punta lang sa office, no? Pwede silang for confession. Tapos after ng misa o before the mass, palagi po yan, may available naman tayo na sasabihin lang po talaga na gusto mangumpisal, pwede. Pwede po. Pero ang official natin talaga ay yung ating pag first Friday. Talagang alas 4 hanggang alas 7 ang confession natin. Kasi kung minsan yun naman talaga libre at sanay na yung mga tao na pumunta. Yan. And by from 4 p.m. hanggang 7 p.m. confession yan dire-diretso. Ang Sunday naman natin, simula tayo ng 6:30, 8, 9:30, 3 p.m., 4:30 p.m. at 6 p.m. Tapos meron pa tayo sa mga kapilya. So halos the whole day may misa naman tayo dito po sa ating dambana. So yun po ang ating mga misa. Tapos ang maganda rin dito, yung mga celebration natin, Father Franz at Father Nante at mga kamanlalakbay. Sineselebrate natin yung mga feast days ng mga santo at santa. Kadalasan mga triduum, especially kapag Marian feast. No, triduum tayo, nagtitriduum. Kasi, no, Ate Estelle, ito na rin kasi yung ating way of forming information natin, di ba? Yung hinuhubog natin sila sa pamamagitan ng mga liturgical celebrations natin. So, busog na busog sila, no? Busog na busog sila pagdating sa ating mga liturgical celebrations. Kasi at the same time, yun na yung ating mga formation din sa kanila. Yung mga novenas, yung novena, triduum, feast, yan. Tapos yung confession natin, always available yan siya. Especially pag first Friday from 4 p.m. hanggang 7 p.m. Amen po, Father. Thank you. Punong-puno po ka talaga kayo ng buhay na buhay ang liturhiya din sa ating dambana. Father Aris, Sister Stella, meron din po ba kasi kailangan sa mga dambana yung charity? Required talaga yun, no? Ano po yung mga charity program po ng inyong dambana? Viva la Virgen, kapayapaan po, mga kamanglalakbay. Meron po tayong mga charity works. So ito po yung unang-una po ay ang ating feeding program para sa mga depressed area po natin na 3 po yun. So every Wednesday po nagkakaroon ng pagkain. Every Saturday pala po, sorry. Every Saturday after po ng ating misa, 9 o'clock, meron po tayong feeding program. So yun po ay from 12 years old below na mga kabataan po. So masaya po ito at meron po tayong maikling catechism para sa kanila, para din po hindi lang yung pagkain, katawan ang mabubusog at
dapat po ay meron silang spiritual nourishment. So, yun po ang ginagawa ng ating dambana ng kapayapaan. Meron din po tayo every Wednesday naman po. Ito po yung may misa rin po tayo, may pagkain at may mga binibigay na mga kaunting essentials sa mga PDL. Ito po yung mga persons deprived of liberty. Yung mga kulungan po. Ito po yung sako po ng ating dambana. So, bawat ministry po at mga kasama rin po ang PPC Execom, pastoral team, lahat po ay pumupunta para po mabigyan po natin sila ng kaunting kasiyahan, kaunting kapayapaan, mapadama po natin yung pagmamahal sa kanila na despite sa kanilang mga nagawa ay hindi po sila dapat exempted doon sa pagmamahal at pagpapatawad na dapat ibigay sa kanila dahil tayo po ay may misa. Bago po tayo nagpabigay ng kaunting pagkain, may misa. At pagkatapos po noon ay may kaunting catechism din po. So yun po. Father Tapos Aris, Ate Estel, napakaganda yung po. ating misa sa Ate Estel, yung ating misa sa hospital. Meron din po. Meron po tayo. Ang ating misa po sa hospitals ay every Saturday, every Friday. Every Friday po at 12 noon. So yun po, nagmimisa po tayo doon. So every Friday. Of the Friday. sick at saka visitation din po yun. Yes po. Apo, after po ng Mass, nagbibigay ng blessing po si Father at anointing of the sick. So napakarami po ng ating mga charity works. Meron din po tayong medical mission. Yung kanina po nabanggit ni Father, every 4th Sunday of the month, ayun naman sa Arikaloob, may medical mission tayo sa mga kabataan. Lahat po. At meron din po tayong medical mission na in partnership with Caloocan LGU. Ito po ay sa UNLAD. So di po ba napakaganda at marami po tayo. Pero lahat po ng klase ng tao ay welcome po pumunta sa ating dambana upang magpa-check up. Lahat po, kumpleto po yun. So napakaswerte po na tayo ay napunta sa dambana ng kapayapaan, Our Lady of Fatima. So yun po ang mga charity works natin. Ate Estel, yan. Opo. Gusto ko lang idagdag, no? Father Franz at Father Nante. Gusto ko lang isabihin kasi syempre very proud din tayo kasi blessing naman ni Lord. During the time of pandemic, sarado ang mga simbahan. Pero bukas tayo. Bukas ang simbahan natin dahil tayo ang naging sentro ng vaccination during that time. Every day. No, every day ha. Imagine kaya nga talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talagang open tayo. Yung Monday to Friday, talagang ang mga taga Quezon City pupunta dito, ang mga lahat ng mga pare, madre, lahat ng mga everyday ang vaccination site in first, ang tawag doon yung first, yung second, pati yung mga third, those. And dito po yan sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. Yan talaga, ito yung isang biyaya talaga ng Diyos. Kaya talagang naging itong lugar para sa kapayapaan. Kasi, di ba, ang isang dahilan ng kawalan ng kapayapaan, yung sakit. Kaya kapag ikay pinagaling, lalo na nung pandemic, no, kapag yung source of pag meron ka ng nagiging payapa ka. So, yun yung isang very proud din tayo at biyaya ng Diyos yun at dapat nating ipahayag yun. Yan. Saka Father, meron pa po tayo. Scholarship program. Yan. Opo, may scholarship programs tayo. Saka meron pa po, nagbibigay rin po tayo ng, hindi lang po yung during COVID na nagbigay tayo ng after nyan, nakakapaghingi rin po tayo sa LGU ng ating flu vaccine, pneumonia, lahat po. Tapos during that pandemic, Father, biro mo, meron tayo, namimigay tayo ng mga pangangailangan, pagkain. May pantry po tayo. Kaya ang mga tao, lahat. opo,
Bukas ang simbahan, Tuloy natin Ate nakakapagdasal, Stel, yung ating mega health health caravan. caravan. Yan, na Po. halos more than 1,000 ang ating, imagine nyo mga Yes. fathers, no? More than 1,000 yung pumunta kasi libre ang libre ang X-ray, libre ang ECG, libre Gamot. ang Gamot gamot, po. libre Ang ang dami. libre ang Laboratory. ano pa, laboratory, libre. Yung Opo. ECG nga, di ba? Imagine po during that time, mula ang ECG mula alas 8 ng umaga hanggang alas Hanggang- 10 ng gabi. Opo. Grabe. Grabe. Ang Saka ang dami dami po po. nating Oo nga. doctors. Dami pong doctors noon. Mga Salamat sa Diyos. Yan volunteers. yung biyaya ng Our Lady of Fatima. Opo. Buhay na buhay yung Congratulations. charity program sila, Father, Father. meron pa po tayong dagdag. Nakalimutan O ano natin. pa? Huwag nating kalimutan ang ating PWD. Ayan. Yes. Nagkaroon po tayo niyan. May ministry din po tayo dyan. At nagkaroon tayo ng pagsasama-sama, pagtitipon-tipon noong nakaraang, di ba Father? Napakarami nilang pumunta. So very touching. Kasi makita mo yung talents nila despite their na may mga kapinsanan, yet they are very talented. So sa ganung paraan na bibigyan natin sa kanila yung pangangailangan nila. Hindi man po lahat, pero at least tutulong tayo para sa sila. At matanggap natin sa lipunan. Amen. Grabe. Pagpapalain kayo ng Panginoon yan at saka ng mahal na Beren sa dami ng inyong paglilingkod. Opo, Amen. Father. Thank you po. Father, dadako naman tayo ngayon sa ating lay sharing, no? Yes. Sama muli natin si Sister Stella para ikwento naman niya ang kanyang personal devotion sa mahal na ina. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Nandito na naman tayo sa bahagi ng ating personal devotion, no, sa ating mahal na ina. At makakasama ulit natin yung nakasama rin natin nung nakarang episode. Dahil meron pa daw siyang ikakwento sa atin, no, na kanyang karanasan sa mahal na ina ng Fatima sa Orduha. Pinapakilala ko po sa inyo muli si Sister Mirna Ronsario. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Sister Mirna. Viva la Virgen, kapayapaan, Father Franz, and mga kamanlalakbay. Ayan. Sister Mirna, meron pa daw kayong karanasan sa mahal ng ina na nais nyo ring ikwento sa ating mga kamanlalakbay ngayon. Opo, Father. Nung nagka-cancer kayo, ngayon, pwede nyo po bang ikwento yung isa pa na talagang naranasan ninyo ang himala at pagmamahal sa mahal na ina? Opo. 6 years after po na gumaling ako sa aking cancer, yun naman pong aking asawa ay na-diagnose ng lung cancer stage 4 na. It's too late kasi stage 4 na nga po, and we did all our best. The doctors did all their best. Pinagdasal namin ang lahat talaga, pero he did not survive. Nawala po siya noong May 11, 2013. And so another pagsubok. So andyan na naman ang mahal na Birhen na aking takbuhan para palakasin niya yung aking loob, pati mga anak ko na huwag niya kaming pababayaan. Parang gano'n. And then mahabang proseso po na paglabanan mo yung pagkawala ng mahal mo sa buhay. And then noon pong pandemic time, bigla na lang pong hindi ako makakilos. Sobrang sakit ng aking tagiliran na ganito. Tapos, tumawag na lang po ako sa doktor kasi pandemic po, nakakatakot pumunta sa hospital. Binigyan lang muna niya akong pain reliever just in case baka mawawala muna yung sakit. Pero ganun pa din po, parang konti lang and then sakit na naman. So finally, sabi ng doktor, na pamangkin namin, pumunta na rin ako sa hospital. Sobrang hirap po talagang pumunta sa hospital that time. Kasi talagang kailangan ka talaga yung mga dami naka-face shield and everything. Pagdating sa hospital, naka-PPE lahat ng mga doktor, mga staff.
So after several tests nakita po na yung aking gallbladder ay nag-aalburoto kasi po may tatlong gallstones na kailangan tanggalin. Pero sabi po nung doktor, nung pamangkin namin na doktor, na parang ang hirap po mag-opera pagka ganun naka-PPE, parang risky din po para sa pasyente. So parang sinabi na lang niya sa akin, mag-stay muna ako sa hospital ng mga 1 week, parang sa dextrose na lang papadaanin yung mga medicines. And awa po naman ng Diyos at sa patnubay din ng mahal na Birhen na talagang hindi ko naman kinakalimutan na everywhere, every time, every day yung talagang yung rosary ko, yung faith ko sa Kanya. Dahil sa Kanya ako lagi nakikiusap na ipamagitan ako sa Kanyang anak. Dahil alam naman natin, wala namang anak na tatanggi sa kanyang nanay. Kaya kailangan, dadaan talaga ako kay Mama Mary, lalong-lalo na po sa Lady of Fatima. And awa po ng Diyos, ako ngayon ay 17 years ng cancer survivor. Although nawala yung asawa ko, pero alam ko naman po na yung mga pagsubok na ganyan, doon po ako mas pinapatibay. Doon po ako mas lumalakas. Basta tuloy lang po yung faith, tuloy lang po yung pananampalataya. And then kahit at my age now na I'm 72, na nagagawa ko pa rin po yung mga paglilingkod na gusto ko. Kaya lagi ko po dinadasal ngayon sa aking mapagmahal na nanay na Our Lady of Fatima, sa aking kaibigan, sa aking gabay, at sa aking sumbungan. Palakasin pa po ako at alisin yung mga masasakit sa katawan ko, mga rayuma, ganyan, upang ako po ay patuloy na makapaglingkod. Yun po ang karanasan ko. Napakaganda ng mga karanasan niyo, Sister Myrna. No? Hindi inalis yung pagsubok. Nandun yung pagsubok. Yes. Pero mas lalong tumibay yung pagmamahal. Mas tumibay yung pananampalataya natin. Ano? Yung natin sa iba, parang pagsubok ang pinag-usapan, ayaw nila yan eh. Pero nakita niyo pa rin, no? Everything is grace. Yes. Grasya. Kahit ang pagsubok, grasya. Biyaya ng Diyos. My sufferings are my offerings. Yes. No, mas doon tayo nagiging banal at napag-aalayan natin din ang Diyos ng pagmamahal natin. Sabi nga, 'di ba, kapag nagmamahal ka talagang masakit eh. Kaya talaga eh. Pero ibig sabihin totoo yung pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi, Sister Myrna. Mga kamanlalakbay, na-inspire tayo ngayon kay Sister Myrna, no, na sa buhay talaga natin, nandiyan ang mga pagsubok dumadating. Pero hindi yan para hadlangan tayo sa ating pananampalataya, mas humina ang ating, kundi mas lalong tumibay, mas lalo tayong lumapit kay Mama Mary, mas lalo tayong kumapit sa Kanya, mas lalo tayong magdebosyon sa Kanya, mas lalo tayong manampalataya sa Kanyang anak. Viva la Virgen, maraming salamat po Sister Myrna sa inyong pagbabahagi. Kapayapaan po sa Manlalakbay. Viva la Virgen, maraming salamat Sister Myrna. Grabe talaga yung blessing sa kanya. Sa pag tinitingnan yung makamalalakbay yung likodan niya, na talagang kaibigan niya, nanay niya, mahal na Virgen. Ngayon, Father Aris, Sister Estelle, balik na tayo sa ating kwentuhan. Bukod po sa mismong simbahan, meron po bang mga napaunlad pa ng mga pasilidad sa dambana ninyo, na pambansang sa dambana para sa kultura at katesismo ng inyong dambana o ng inyong lugar? Meron po ba kayong mga other amenities, museum, or any cultural heritage? Meron po ba, sisters? Sister and father? Viva la Virgen, okay. So, Viva la Virgen, mga kamanlalakbay. So, unang-una po, di ba, Father natin, nasa atin yung sinasabi nating the biggest altar mural in the Philippines. Yan. Yeah. Tapos ito yung ginawa ni A.G. Sanyo kasi ito yung isang paraan, di ba, katesismo din, pagtitingin ka, talagang yung mga tao, doon na nakikita yung kwento ng Fatima. At ito'y ginawa during the pandemic talagang talagang ginawa talagang meaningful and fruitful sa kabila ng trahedya ng pandemic. Marami tayong nangyari at nagawa. Ito nga yung altar mural na nasa atin.
Pangalawa, syempre meron tayong yung ating Balinos Pastoral Center na sabi nga natin yung Balinos is one way of teaching the people na yung August 9 o yung August hindi 13, August 19. Yung kanyang pagpapakita at nagpakita siya doon sa Balinos, no? Dahil sabi ko nga yung August 13 dapat sila ay magpapakita si Mama Mary pero kinidnap sila, dinala sila sa kinulong sila. Kaya Balinos, so sinusubukan din natin magtayo ng mga structure na Balinos, tapos hopefully yung Just Friends, no, yung bahay ng mga bata, yung mga ganung mga areas. Ngayon nasa planning stage kami tayo ng museum, no, kasi syempre importante na yung mga gamit, yung mga ano ay talagang dadalin, meron talagang paglalagyan yung cultural, yung parang heritage kung ano man iaayos pa since 50 years na rin tayo. So nasa planning stage na po tayo nung ating museum at syempre yung iba pang mga areas, meron facilities like yung ating tawag doon, yung tinatawag natin na yung pag-welcome sa mga ano, no? Pero may place pa naman kami, meron pa kaming lugar. Yung parang pilgrimage center. Pilgrimage. Yan. Meron pa kaming lugar. Diba ate Estel, sa likod natin, meron pang lugar. Yes no? po. Ako. Pwede pa po Kaya doon, nasa Father. planning stage pa rin tayo ngayon. Hopefully ay magawa natin yan. Yung ating pilgrim center. Para Yes po. mas maging talagang mas pagdating ng mga pilgrims ay talagang welcome na welcome talaga sila. Amen. Magaganap yan dahil nandiyan kayong dalawa, Father, at ang mahal na Teresa. Through the Father help Franz, of Our Lady of Fatima. Ano yung last question natin ka na, Father Franz? Ito po, Father, ito importante kasing tanong din ito no? Sa ilang salita po, no? Paano nyo po masasabi na ang dambana ng Our Lady of Fatima of Orduha ay isang tanda ng pananampalataya para sa mga taga-Orduha at sa mga debotong dumarayo po rito? Okay, Ate Estel, mauna ka? Magandang gabi po. Viva la Virgen, kapayapaan po, kamanlalakbay. Father Nante, Father Franz, Father Aris. Ito po ang kauna-unahang Diocesan Shrine and Parish sa North Caloocan. At ito po ay ang dambana ng kapayapaan. So pag pumasok ka po sa ating dambana, mafe-feel mo po talaga na nandyan ang mahal na ina pag nangangailangan ka ng kanyang pagmamahal, yakap, ay pinapadama niya ito sa pamamagitan ng katahimikan. Dahil ito naman po ang gusto niya na tayo ay maging at peace sa lahat. So yun po ang aking masasabi bilang panghuling natin, Father, salita. Amen. Message. Amen. Ganda. Yes, Father Nante. Ako gusto ko lang idagdag na syempre yung kagalingan. Yan, kagalingan. Alam niyo talagang dahil sa panahon natin ngayon, ang daming mga sakit. Ang daming sakit, iba't ibang klase ng sakit. No? Meron tayong iba't ibang sakit. Pero itong ating dambana ay nagiging lugar na kung saan ang mga tao ay tumatanggap ng kagalingan ng puso, kagalingan ng isip, kagalingan ng buong pagkatao, pati ng kaluluwa. Kaya ang bunga ng kagalingan ito ay ang kapayapaan. At pag magsisimba po tayo dito sa ating dambana, alam po ninyo, ay inalis na po natin yung ang commentator natin, wala na siyang opening at saka opening at saka closing. Kasi gusto nating marinig ang bayan ng Diyos, ang tugon, ang tinig ng Diyos. Kaya all throughout the Mass, wala na pong commentator. Talagang ang tao na po, yung bayan ng Diyos na po at bilang isang pura paroko, isang rector, na nakikita ko na yung participation, yung buhay na
nakikita mo yung presence, hindi lang yung kanilang physical presence, pati yung kanilang, yung mind at yung lahat-lahat ng spirit ay kasama. Kaya kagalingan sa pamamagitan ng kapayapaan at panalangin. Yun. Amen. Amen. Amen po. Muli Ayan. po, Father Franz, Father Aris, Sister Estelle, Sister Mirna, mga kamalalakbay, maraming salamat po sa inyo. At ngayon, hilingin natin kay Father Franz, ano ang ating challenge para sa episode na ito? Ayan. Challenge po natin ngayon sa inyo mga kamanlalakbay ay unang-una po ay promote natin, no, ang Shrine of Our Lady of Fatima ng Orduha, no? Mas ipakilala natin yung podcast nito, i-share natin ang i-share din natin ang kanilang Facebook page, no? At pumunta tayo mismo dito sa ating dambana upang talagang maranasan din natin yung sinasabi nila Father Aris at Sister Stella na mararanasan mo ang biyaya at pagmamahal, no, ng ating mahal na ina kapag nagtungo ka dito, no? Yun yung pinaka-challenge natin. Kaya pag hindi kayo pumunta diyan, mga kamanlalakbayan, anong mangyayari sa inyo, Father Nante? Papangit kayo. Bahala kayo. Kaya kung ako sa inyo, ngayon pa lang, magpaplano na akong pumunta dyan. Malapit lang naman, mga kamanlalakbay, no? O naman, pag gusto natin pumunta sa mall, mga kamalalakbay, nakakapunta tayo. Di ba? Amen. Amen. So, Kamanlalakbay, si Father Nanting, ang layo-layo nagpunta dito eh. Tama. amen. Sana next time si Father Franz makadalaw dito. Sana Yes. makapunta rin ako dyan. Pwede rin po kami bumalik-balik naman, Father. Mhm. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Sa ating mga kamalalakbay, kay Father Aris, kay Sister Estelle, kay Father Franz, at kay Sister Mirna. Tunay na ang ina ng Fatima ay ina nating lahat. Hindi niya tayo pinababayaan at hindi niya tayo pababayaan. Kung paano niya sinamahan ang kanyang anak na si Jesus, kung paano niya sinamahan si Jesus hanggang sa krus. Alam natin, mga kamalalakbay, sinasamahan tayo ng bira ng Fatima, ang bira ng kapayapaan. Kaya huwag natin siyang iiwanan. Katulad ng karanasan ni Sister Mirna na ibinahagi niya na hindi siya talaga iniwanan ng mahal na biren. Kaya huwag din natin iiwanan ng mahal na biren at ang ating Panginoong Kristo. Ano man ang ating pagdaanan sa buhay na ito, kasaganahan, kalungkutan, karamdaman, kaligayahan, hindi tayo iwanan ng ating nanay. Kaya huwag din tayong bibitaw sa Kanya at sa ating Panginoong Yesus. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Father Nante, ngayon din ang ating munang huling episode, no, ng ating podcast. Huling episode, mga kamanlalakbay, pero hindi naman sasabihin namin na baka hindi na kami bumalik. No? Magbe-break lang po kami sandali, no, dahil marami na po din kaming mga iba't iba pang trabaho, no, na kailangan mo nang asikasuhin at unahin, pero hindi pa rin mawawala sa atin ang ating pagmamahal sa mahal na ina, no? Nandun pa rin yung ating promotion na ito every Saturday. Kaya mga kamanlalakbay, no, kung namimiss ninyo or mamimiss ninyo ang ating mga podcast, available pa rin ito sa ating YouTube, sa Faith Watch, sa CBCP Media Office, at sa ating mga pages, no, na kung saan ito mapapanood sa iba't ibang mga dambana din na sumusuporta at nakikibahagi dito. Di ba po, Father Nante? Yes, mga kamalalakbay, ito nga yung aming huling episode para sa podcast na ito. Parang merong plano yatang bago ang mahal na birin sa atin, Father Franz. Amen. Hintayin natin ang kanyang iuutos sa ating bago. Pero sabi nga, lahat naman ng ito ay nasa YouTube, nasa Facebook. Patuloy natin i-share ang ating mga podcast para ma-promote pa natin ang ating mga dambana sa buong Pilipinas. Napakalayo ng ating narating bilang isang podcast. Salamat sa buong team ng podcast na ito, kay Brother Ivan Panganiban, kay Father Franz, dati kay Father JP, kasama natin siya, kay Sister Rita, at sa ating mga sokom na nag-record, nag-edit nito,
napakasisipag, si Sir Luis, si Brother Janjan Basis, ngayon si Brother Patrick. Salamat sa lahat ng nakasama natin sa podcast. Talagang naibigay natin yung ating the best para dito sa podcast natin na Pueblo Amante de Maria. Sinong magsasabi na aabot tayo sa 188 episodes? Correct. Dati nag-umpisa lang tayo, walang kasiguraduhan. Magkikwentuhan tayo nila Brother Romel, nila Brother Dens, no? Kung hanggang kailan, no? Basta sabi na subukan. Pero sino magsasabi? Napakadami nating episode na nagawa at naging consistent tayo na every Saturday nandito tayo at nagkakwentuhan. Kaya mga kamanlalakbay, no? Patuloy niyo po kami pagdasal, patuloy po na tayong magdasalan sa isa't isa at huwag tayong bibitaw sa ating pagdedebosyon at pagmamahal din sa mahal na ina dahil lagi niya tayong dadalhin sa kanyang anak na si Jesus. Amen. Tandaan natin mga kamanlalakbay, tayo bilang isang bansa, bilang mga Pilipino, tayo Pueblo Amante de Maria. Yan. Ngayon po natin ang final blessing si Father Aris. Father Nante, ako naman, since ito ang ating, di ba, sabi niyo huling podcast natin, ako sana baka pwedeng ikaw na para ma-bless mo din ako. Ikaw hihingin natin, mas maganda si Father Nante ang magbigay sa atin ng blessing para ma-bless tayo natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo at inyong buong pamilya ng makapangyarihang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen!